So, sa isang pamilya, syempre kayong mga anak, turuan nyo rin naman kami. Minsan, hindi kami agad nakaka-catch up dun sa generation ninyo. No? Turuan nyo rin kami. Educate nyo rin kami. So, in our household, sa ating bawat tahanan, let us model repentance and forgiveness. Sa una lang naman masakit at mahirap yung paghingi ng sorry eh. Pero kapag nakasanayan mo na din naman siya, no? Hindi na, kasi yung pride, hindi naman galing sa Lord eh. So, dapat bearing one another in love, paumanhinan, pero i-acknowledge din natin na hindi perfect yung magulang, hindi perfect ang bawat isa sa atin. So, kailangan natin constant asking for forgiveness and forgiving one another. Amen. Compassion sa bawat isa. Model repentance and forgiveness. Amen. So, children, hindi naman nila kailangan ng perfect parents. Kailangan nila ng authentic parents na totoong nagmamahal sa ating Panginoon. Amen. Plant seeds that may bear fruit years later. Ano yun? Yung magtanim tayo ng pananampalataya sa mga anak natin. Taniman natin sila ng salita ng Panginoon dahil in due time, lalago ito, no? At mamumunga. Never underestimate the power of faithful parenting. Yung panalangin ng mga magulang para sa kanilang mga anak at yung panalangin ng mga anak sa kanilang mga magulang, may power ito. Huwag nating i-underestimate. Kasi ang role natin is idulog natin sila sa Panginoon eh. Hindi naman natin sila mababago. Yung huhukutin mo sila, they will break. Pero ang Lord, nakakapagpabago siya ng damdamin at ng puso. No, ang Lord ay nakakapangusap sa bawat isa sa atin. Ang Lord ay pati yung isipan ng bawat isa, pinabago din niya at ang Lord ay umaayos ng relasyon. Especially kung tayo ay nananalangin para maiayos, ma-rebuild, ma-restore ang relationship sa loob ng family.